تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ngayong gabi, insyaAllah ta'ala, tatalakayin natin ang bahagi ng Sirah an-Nabawiyya alayhi salatu wassalam kabilang sa mga importanteng giyera na dinaluhan ng Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay ang giyera sa Khaybar. Bago natin talakayin ang giyera ng Khaybar, okay, ay talakayin muna natin ano ba ang dahilan bakit nagkaroon ng giyera sa Khaybar. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Ang punot dulo, bakit nagkaroon ng gera sa Khaybar o ipinag-utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na itayo ang jihad laban sa mga Yahudi na naninirahan sa isang lugar tinatawag na Khaybar ay sa mga dahilan. Una sa lahat, babalik yan, bago pa man maganap ang ilan sa mga digmaan, tulad halimbawa ng digmaan na naganap sa Madina, which is ang Battle of Khandaq o Ghazwatul Khandaq. Tama? Ganon din ang Ghazwatul Bani Qurayza. Tama? At iba pang mga digmaan. Ang mga Yahud na nakatira dyan sa mismong dito sa mismong Khaybar, sila ang nagsusulsul at sila ang nagpopondo sa ilan sa mga Arab para kalabanin ang da'wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng mahabang panahon, napagtanto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakakalaban nila sa kanilang pagdada'wa, al-Islam, al-Islamiyya, ay nahahati sa tatlong grupo. Ang una, ang mga musyrikun. Siyempre, ang tinutukoy sa mga musyrikun ang mga Quraysh. Ang pangalawa, walang iba kung hindi ang mga munafiqun na nakatira sa Madina, kasama nila ang mga Arab na hiwalay-hiwalay. Yung mga hindi pa nagmo-Muslim o hindi rin sila kakampi ng mga Quraysh. Okay? Ang pangatlo, walang iba kung hindi ang mga Yahud. Ang tatlong grupo na yan, sila ang dahilan kung bakit hindi mapalaganap ng maayos ang Islam. At the same time, nahihirapan magdakwa ang maraming mga sahaba sa maraming mga lugar dahil sa mga fitna na daladala ng tatlong grupo na yan. Ang pinakamalaki, walang iba kung hindi ang Quraysh. Dahil nga sinasaktan nila, pag nalaman nila ang isang tao na nag-Muslim, ginigipit nila. Sinasaktan nila. Yan ang mga Quraysh. Later that, pagkatapos ng tinatawag na Sulhul Hudaybiyah, may tinatawag Sulhu al-Hudaybiyah o kasunduan sa Hudaybiyah. Yan yung panahon kung kailan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mag-umrah sana sa Makkah kasama ng kanyang mga sahaba. Kaso nga lang hinarangan sila sa lugar bago pa man sila makapasok ng Makkah. Ang pangalan ng lugar na yon, Al-Hudaybiyah. Kaya tinawag ang kasunduan yon Sulhul Hudaybiyah kasi naganap yun sa lugar tinatawag na Al-Hudaybiyah. Ngayon, kabilang sa mga napagkasunduan nila ay tigil away. Totally, wala munang away, wala munang labanan sa pagitan ng mga Muslim at sa pagitan ng mga Quraysh. Kabilang sa napagkasunduan nila, pagkatapos ng isang linggong paglalakad mula Madina papunta ng Makkah para lang makapag-umrah, at sila ay nakasuot na ng thawbul ihram, ibig sabihin ay nakasuot na sila ng kanilang pang-umrah. Tamam? At syempre pagdating sa ahkam ng hajj at ng umrah, may mga bagay na bawal mong gawin kapag ikaw ay nasa nakasuot ka na ng thawbul ihram. Ibig sabihin yung telang puti na ginagamit, may mga bagay na bawal mo nang gawin once na nandun ka na, nakasuot ka na nun. Kabilang sa mga bawal, halimbawa, bawal ka nang gumamit ng pambango.
bawal kang mangaso, bawal kang mandagit ng mga ibon, okay? At marami pang ibang bagay na bawal gawin ng isang taong nasa thawbul ihram na. Kasi syempre, ikaw ay nakaniyat ka na tawag dito, ng ihram kapag ikaw ay nakasuot na nun. Okay? Ayon sa kanyang mga alituntunin. Ngayon, after ng isang linggo ng paglalakad nila at nakasuot na sila noon, marami silang tiniis. Pagdating ng Hudaybiyah, hinarang sila ng mga taga-Makkah at ayaw silang papasukin sa Makkah. Ayaw silang patuloyin, naka-ano na sila, naka-ready na sila mag-umrah. Isang linggo ang kanilang nilakad para lang makapunta doon, tapos haharangin sila. So kabilang sa napagkasunduan nila, bawal muna silang pumunta ngayong taon na to, balik na lang sila next year. Okay? Kabilang sa mga napagkasunduan din nila doon sa Sulhul Hudaybiyah, ano yon? Sino mang taga-Quraysh, taga-Makkah na pumasok sa Islam, dapat pabalikin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay, huwag niyang tanggapin na Muslim. Malaking pagsubok yon. Tapos, sino mang Muslim na taga-Madina o taga-ibang lugar, gusto niyang pumunta sa Makkah, okay? Gusto niya pumunta sa Makkah, hindi siya pwedeng galawin ng mga Quraysh. Hindi siya pwedeng saktan. So, parang yun yung hint, yun yung natatagong bagay na sino mang Muslim hindi pwedeng galawin ng Quraysh. So, dahil sa kasunduan na yan, nagkaroon sila ng itifaq at umusad na ang kasunduan. Ngayon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nakampante na yung sa tatlong grupo, automatic yung isa, hindi na sila gagalawin yan dahil nasa ilalim sila ng kasunduan. Dahil kapag ginalaw sila noon, automatic gera agad yun. So dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kampante na hindi na sila gagalawin ng Quraysh, ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin yung dalawang grupo. Ang grupo ng mga munafikun na nasa Madina, kasama din nila yung mga watak-watak na mga tribu ng Arab. Okay? At ang pangatlo ay ang mga Yahud. Dahil nga sa dalawang yan, ang Yahud ang pinaka-promotor, pinaka-utak ng fitna sa da'wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sila din ang nag-udyok sa Bani Qurayza na gumawa ng fitna, lalong-lalo na pagdating sa Ghazwat Khandaq, pinag-utos ng Rasul at napagdesisyonan niya na ang unahin pagkatapos ng Quraysh dahil wala silang gera sa Quraysh. Okay? At para mapatunayan na ang Quraysh, hindi sila kaanib ng Yahud. Kung tutusin yung Yahud na yan, sa sobrang delikado nila, sinusulsulan nila yung mga Quraysh na labanan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang naging trabaho niya, walang iba kung hindi unahin natin ang mga Yahud. Ang pinaka-ugat, pinaka-puno, pinaka-pugad, pinaka-lugar ng mga Yahud sa Jaziratul Arabiya, wala iba kundi ang Khaybar. Ang Khaybar, yan ay isang syudad, malaking city yan. Tamam? At dyan sa Khaybar, dyan tinatago ng mga Yahud ang kanilang mga kayamanan. Ang mga Yahud, yan ay mga businessman, mga negosyante yan sa iba't ibang mga lugar. At ang pinakamalaki at mabisa, kumbaga talagang kumikita ang kabuhayan ng mga Yahud, walang iba kung hindi ang riba, magpapautang. Parang yung mga Indian, tama? Mga Bombay, 5-6. Okay? Dahil maraming mga tao sa iba't ibang mga bayan ang kailangan ng pera. So, ang gagawin lang nila, mag-provide ng pera. Magkano kailangan mo, ganyan. Balik mo, araw-araw, singil, ganyan. So, ito ngayong Yahud, lahat ng kinikita nila, bawat isa sa kanila, nilalagay nila sa Khaybar. Kasi doon ang lugar nila sa Jaziratul Arabiya. So, ngayon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na focus na kailangan ang tanggalin natin para mawalan sila ng puwersa na kalabanin ang Islam. At ang dakwa ng Islam ay tanggalin sila mismo sa kanilang lugar. Wala iba kung hindi ang Khaybar. Yun nga lang, hindi ganun kadaling magawa yun dahil ang Khaybar ay isang malaking lugar na bulubundukin din. Napapalibutan siya ng mga bundok. At the same time,
ang ginawa ng mga Yahud sa haba ng panahon nila ng pananatili sa Arabian Peninsula, ginawan nila ang kanilang buong bayan, buong Madina, buong syudad ng naglalakihan, nagtataasan na mga bakod. Tinatawag nila husun o hesan. Etong mga husun na ito, itong mga hesan o itong mga fortress, mga bakod nila, yan yung nagpoprotekta sa mga Yahud na nakatira sa Khaybar na hindi sila basta-basta sakupin. Kahit na gaano kalakas ang isang tagalabas, sabihin natin hindi mga Muslim, sabihin natin mga Roman, o di kaya mga Persian, gusto silang sakupin, mag-aalangan dahil hindi ganun kadaling sakupin yan. Pag sasakupin mo ang Khaybar, isang buong syudad yan na nababalutan ng naglalakihang mga pader. So, tapos ito pa yan. Sa mga pader na yan, tamam, bawat natatabunan ng pader, sa likod ng bawat pader, okay, kasi yung buong syudad, nababalutan siya ng iba't ibang mga fortress sa loob ng syudad. Okay? Bago ka makapasok sa pangalawa, kailangan mabuksan yung pintuan, and so on, and so on. Sa bawat pintuan na mabuksan mo, iba't ibang kayamanan ang tinatago ng mga Yahud. Yung, halimbawa, yung kanilang mga mamahaling nakuhang mga mamahalin at magagandang uri ng dates nasa unang bakod. Tapos yung mga mamahaling mga kambing, mga hayop nasa pangalawa. Tapos iba't ibang kayamanan hanggang sa pinaka gitna. Yan ang ginawa ng mga Yahud sa Khaybar. Ngayon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, eksakto buwan ng Muharram sa taong 7 Hijrah. Napagtanto ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na dapat unahin ang Yahud. Dahil hindi sila mapakali na ang mga Muslimin at ang Quraysh walang away. Hindi naman sila makaaway. Hindi naman sila direktang makipag-away sa mga Muslimin. Tama? Ang ginagawa nila, pinupondohan nila ang ibang mga tribo para sila, yung mga tribo na yon, atakihin nila ang ilan sa mga grupo ng mga sahaba and so on. So, dahil nalaman ng Rasul sa kanila nanggagaling ang fitna, dapat matanggal ang ulo ng fitna. So, ayun sila ang inuna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa buwan ng Muharram, after 20 days ng Sulhul Hudaybiyah, silang inuna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang layo ng Madina at ng Khaybar, about 150 kilometers pataas. Tama? Or 150 to 170 kilometers ang layo niya. Malayo yun. Tapos ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kasama na kanyang mga sahaba, nilakad lang nila yun. Noong nakarating sila, mayroon isang lugar malapit sa Khaybar, ang pangalan Ar-Rajir o Rajir, Mantiqa Ar-Rajir. Doon sa Mantiqa Ar-Rajir, diyan nagtayo ng mga khayma, mga tent ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng askariya, ng nagkampo ang mga sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Hanggang sinabi pa nung nalaman ng mga Yahud na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay gigirahin sila, aatakihin sila, nilabas nila ang kanilang mga sundalo. Sa loob ng Khaybar, mayroong mahigit 10,000 na mga sundalo. Sa mga panahon na yan, napakalaking bilang na ng 10,000. Okay? Samantala, ang mga Muslimun, ang bilang lang nila 1,800 na katao. Sa kadahilanan, nung babalik sa Sulhul Hudaybiyah, ang sumama lamang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam mula sa mga sahaba niya na para mag-umrah sana ay 1,800 na katao lang. After nun, pinagbawal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sino man sa mga sahabi ang gustong sumama sa kanya. Sa jihad, hindi niya papayagan. Maliban na lamang kung kabilang sila sa nakasama niya sa Sulhul Hudaybiyah. Ay yung mag-umrah sana tapos hindi natuloy and so on. Ngayon, yung 1,800 na katao na yan, napakaliit yan kung ikukumpara mo sa 10,000. Parang ang labas niyan, by ratio, parang kada isang Muslim, dapat ang kalaban niya 5 Yahud. Parang ano yan, parang deadly para sa
strategic na labanan. Okay. Ngayon sabi pa ng mga niyayabang ng mga Yahud ang kanilang mga sundalo at sinasabi nila na, "Ya Muhammad, pumunta ka dito para makipagdigma sa amin." Sabi nila, hayhata kaya Muhammad." Sabi nila na napaka-imposible. Kasi sa pag-aakala nila, kasi puno ng kayabangan ng mga Yahud. Sa paniniwala pa nila, hindi namin kailangang kalabanin ang mga Muslim dahil kami ang tinakdang mas nakakaangat sa mga Muslimin. Hanggang sinabi pa nila sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, napaka-imposible na talunin nyo kami. Kasi kung pera lang, marami kami nun. Gusto nyo kaming sakupin sa lugar nyo, sa lugar namin, ilugar namin to. At the same time, naniniwala sila na kaya silang protektahan ng malalaking mga pader nila. At dahil nga marami silang pera, marami silang pagkain, hanggang sinabi pa, ang gawain ng mga naunang mga tao, pag makikipagdigma sila sa isang kaharian, sa isang kingdom. At yung kingdom na yon, nababalot yun ng malalaking mga ng malalaking mga bakod. Okay? Ang ginagawa nila, al-hisar. Ibig sabihin, pinapalibutan nila yon. Kung hindi nila makalaban yon, gugutubin nila. Gaano kakatagal kaya mong hindi ka lalabas ng palasyo, hindi ka lalabas ng kingdom mo para mangaso, yung mga alaga mong hayo para pakainin mo sa labas, gaano katagal yon? Ang mga Yahud, kahit 1 taon, 2 taon, 3 taon, hindi sila lalabas ng Khaybar, mabubuhay sila. Ganun sila katiwala. Dahil yung Khaybar malaki. Yung mga hayop nila, kahit hindi nila ipastol sa labas, merong pastulan sa loob. Hindi rin sila magugutom kasi meron silang sariling pagkain sa loob. Hindi rin sila mauhaw kasi meron silang tubig sa loob. May balon sila ang pinaka-importanting bagay kapag ikaw ay naninirahan lalo na sa mga desyertong lugar, wala iba kung hindi ang tubig. Napaka-importante yun, yung tubig. Kaya naman, sabi, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinag-aralan niya itong Khaybar, saan ang uunahin niya. Sa pag-aaral ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at mungkahi ng kanyang mga sahaba, kasi pinipon niya yung mga leader mula sa mga sahaba at nag-meeting sila. At napag-alaman nila na ang Khaybar, yan ay mayroong 8 malalaking mga pader. Sa malalaking mga pader na yon, meron yung malalaking mga gate. So, bago ka makapasok sa pinakagitna, kailangan daanan mo ang lahat ng yan para masabi mong natalo mo ang Khaybar, mga Yahud. Ang mahirap doon, yan ang first na pagkakataon. First time. Baga ang mga sahaba first timer. Makakaharap nila, hindi harap-harapang labanan. Ang mga kalaban nila nakatago sa pader. Lalapit ka sa pader, papanain ka ng mga nasa pader, nasa likod. Paano mo sila gagantihan? Hindi mo sila maabot, hindi mo sila mapuntahan. Okay? Kung aasa ka naman sa pana, mauubusan ka. Dahil marami sila nun sa loob. So yun yung naging malaking hamon sa mga sahabat ridwanullahi ta'ala alayhim. So sabi, napag-alaman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na itong Khaybar ay meron silang 8 malalaking mga gate. Kasama ng 8 malalaking mga bakod. At itong 8 malalaking bakod na yan, nahati yan sa 3 mga lugar. Okay? Tinatawag na mantiqah an-nata, tapos mantiqah ash-shaq, at mantiqah al-katiba. 3 mga lugar. Para bagang sabihin natin, parang mga barangay. Nahati sila sa 3 barangay. Ngayon, ang inuna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ang una, ang mantiqah an-nata. Dahil siya yung pinaka nasa harapan. So sabi, ito ang pinakaunahin natin. At yun yung may pinakamalaking bakod. So kailangan talaga yun ang mauna. Yun nga lang, sa sobrang laki niya at sobrang hirap na mabuwag yun, sinubukan ng mga sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na puntahan yun, pero hindi nila mawasak. No? Ang mga naunang mga tao, kapag mayroong malaking pader,
merong malaking gate. Meron silang tinutulak na pangwasak ng pintuan, malaking kahoy na nuurog nila. Hindi sila makalapit doon, hindi nila magawa yun dahil nga tinitira sila ng mga Yahud. Ngayon, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, kinagabihan kasi first day, di nila magawa. Hindi sila makalapit. At that night, tinulong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya. Sinabi niya, la'utiyan narrayata gadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Sabi niya, yaftahullahu ala yadayhi laysa bifarrar. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, bukas na bukas, ibibigay ko ang flag, ibig sabihin ang leadership. Kasi sa mga sahabat, base sa mga ghazawat, sa mga naging digmaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, binibigay ang flag ay napakahalagang amana. Sino mang maghawak ng flag ng mga Muslim, tama? Ibig sabihin siya ang namumuno sa kanila. At kapag binigay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang flag sa isang tao, nangangahulugan na ang taong yon ay pinuno, leader, general sa kanilang hukbo. Ngayon sabi, bago pa man mag-Fajr, naging excited ang mga sahaba. Hinihintay nila sino yung lalaking tinutukoy ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nung sinabi niya, bukas na bukas, ibibigay ko ang flag sa taong mahal niya si Allah subhanahu wa ta'ala at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at napaka-importante doon, mahal siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masasakop niya ang Khaybar sa mga kamay niya. Laysa bifarrar, at hindi siya duwag, hindi siya tumatakbo sa labanan. So parang malaking merit yan at manqaba sa mga sahaba. Nagunahan sila, sino kaya yun? Pagdating ng Fajr, after ng Salatul Fajr, pinatawag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam si Sayyiduna Ali bin Abi Talib at sinabi niya, sabi niya, nasan na si Ali? Sabi ng mga sahabat niya, ya Rasulullah, yashtaki aynayhi. Ibig sabihin niya, Rasulullah, nirereklamo niya ang kanyang mga mata. Kasi bago yon, ang Sayyiduna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, asabathu ramad. Ang ramad ay isang puwing. Dahil nga ang Arab, yan ang lugar nila na disyerto. Kaya isang common na minsan ay mangyari ay yung buhangin papasok sa mata dahil sa malakas na hangin. Kaya naman sabi si Sayyiduna Ali bin Abi Talib, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalihin niyo siya sa aking harapan. Binuhat siya ng mga sahaba sa harapan niya. Si Sayyiduna Ali hindi makakita. Sabi nga niya, hindi ko makita ya Rasulullah ang aking mga paa. Ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, basaqa ala aynayhi. Ay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdura sa kanyang, o nilawayan niya, bigyan niya ng laway, yung kanyang dalawang mata. Hanggang nawala ang ramad, o yung pagkapuwing, yung mga buhangin, nawala sa kanyang mata. Ngayon nakikita ko na, handa na ako. Binigay sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang flag. Bilang pagpapakita sa lahat din na ito ang magiging leader natin sa digmaang ito. Siya ang magiging floor general natin. Sabi, tinanong ni Sayyiduna Ali bin Abi Talib bago siya magtungo sa labanan. Sabi niya, ya Rasulullah, bima uqatil. Ya Rasulullah, sa paanong paraan ako makikipaglaban? Ubus lahi, dire-diretsong laban lang? Sinabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, makipaglaban ka sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Which is, da'wah. Ay, da'wahan mo muna sila bago ka makipagdigma. Kaya naman, sinabi, pagpunta sa kinamagahan, pagpunta doon ni Sayyiduna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, sa harapan ng Hisan, nag-adhan muna siya. Dinawahan niya sila, ugali ng mga sahaba yan bago nila lusubin ng isang lugar, nag-adhan sila. Tama? Kapag mayroong nag-iqama, o di kaya
the same, nag-azad din, o di kaya nagtakbir. Hindi nila susugurin ang lugar na yon kahit pakalaban yon. Yan ang ugali ng mga sahaba. So nag-adhan si Sayyiduna Ali bin Abi Talib, naghihintay siya ng sagot nila at wala silang naging sagot. Bagkus, naglabas sila ng pinaka matapang nilang tao. Yung parang pinagmamalaki nilang tao. At yung tao na yan nilabas nila, napakatangkad yan. Yan ang pinakadambuhala nilang tao at tinuturing nilang pinakamalakas. At base sa kanyang sa mga kitab ng sirah na nabanggit, itong tao na pinadala ng mga Yahud, yung pinagmamalaki nila. Hanggang sabi pa nga nila, hindi kaya ng sino mang Muslim na tirahin to, o patumbahin to. Yan lang talagang namin, pinakamagaling sa lahat. Pagdating sa duelo, siya agad yan, matik yan. So, sabi, ang pangalan ng lalaki na kanilang pinadala o fighter na pinadala nila, ang pangalan niya Marhab. Itong si Marhab, lumabas siya, napakayabang. Paglabas niya ng pintuan ng Khaybar, kasama niya ng ilan sa mga sundalo ng Khaybar. Sabi niya, kayong mga Muslimin, susugurin niyo kami dito sa aming lugar. Sino sa inyo ang gustong mauna? Sabi niya, sino sa inyo ang gustong magbubarasa? Ibig sabihin magkaroon ng duelo. Nahamon ko ang bawat isa sa inyo. Sino sa inyo ang gustong makipag one-on-one? So, sa grupo naman nila, Sayyiduna Ali bin Abi Talib, ang humakbang sa unahan, siya ang ready. Ang ready sa kanila, Sayyiduna Amr bin al-Aqwa radiyallahu anhu. At nagbanggit siya ng kanyang shi'r, ng kanyang ng kanyang tula. Tapos niyan, naglaban silang dalawa. At easily, natalo siya ni Marhab. Kaya naman naging shahid radiyallahu anhu. Ang nangyari, habang naglalaban sila, yung panahon na nagtaga siya ng malakas. Tumama yung kanyang espada sa shield nitong si Marhab. Dahilan para pumitik yung espada niya. Pagpitik ng espada niya, itong ni Sayyiduna Amr bin al-Aqwa, tumama yon sa kanyang dibdib. Dahilan para mapatay niya yung sarili niya. Nagtawanan tuloy ang mga Yahud. Sabi niya, pinatay niya yung sarili niya. Ha? Hindi na natin kailangan magpakahirap kasi siya na mismo nagpakamatay sa sarili niya. Hanggang sabi pa, na yung ilan sa mga Muslimin, nung nakita nila yun, nawalan sila ng moral. Parang, talo tayo. Kinawawa lang. Hanggang sabi pa ng iba pa, sabi niya, hindi siya shahid. Kasi pinatay niya yung sarili niya kasi espada niya ang pumatay sa kanya. Hindi espada nung kalaban niya. Espada niya ang pumatay sa kanya nung pumitik. Tapos ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kinonfirm at sinabi niya, hindi. Bagkus siya ay shahid. At sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabat niya, hindi kayang abutin ng sinuman sa mga Arab ang naabot niya. Ibig sabihin, yung tapang niya nung naghamon yung malaking tao na yon, na kinakatakutan sa mga Yahud, yun yung talagang birdugo nila. Nung naghamon yon, siya ang humakbang. At sabi niya, ako ang papalag dyan. Hindi niya na hinintay yung ibang mga mas malalaking mga sahaba. Ako na. Yun pa lang, sabi niya, hindi yun kayang abutin ng maraming mga Arab. Mauna pagdating dyan, sa khair. Mauna pagdating sa kamatayan. Sabi, after nun, nagtawag ulit itong sino? Si Marhab. At sinabi niya, mahihina pala kayong mga Muslim, madali lang kayong patayin. Sino pa sa inyo ang gustong makipag one-on-one? Dito na mismo umabante si Sayyiduna Ali at siya na mismo. Kasi kadalasan, hindi yung pinaka-leader o floor general ang umaabante. Tamam? Ang kadalasan, yung mga commander niya, yun ang umaabante. Ngayon, si Sayyiduna Ali bin Abi Talib ang nakipaglaban sa kanya. At sa bandang dulo, syempre naman, tinalo siya ni Sayyiduna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, kaya naman nagtakbir ang mga Muslimin. At natuwa sila na kaya natin to. Okay?
Ngayon, itong yung mga Yahud ngayon na to, natakot sila kasi yung pinakamalakas sa atin, natalo lang leader nila, so malakas to, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sabi pa, nung nakita nung kapatid ni Marhab, ang pangalan Yasir, nakita nung ading niya, kita niya na pinatay yung kuya niya sa labas. Kaya naman bilang paghihiganti, tumakbo siya sa labas ng bakod ng pintuan nila, ng gate. Lumabas siya ng gate at sinabi niya, hindi ako papayag na mag-umpisa to nang hindi ako nakaganti. Gaganti ako. Naghamon siya ng mga sahaba kung sinong gusto niya makipag one-on-one. Ang umabante ulit, Sayyiduna Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu. Pinsan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mula kay Sayyidatuna Safiya binti Abdul Muttalib. Ngayon sabi, itong nagbubarasa silang dalawa, nagduelo silang dalawa. At gaya ng inaasahan, natalo siya nino Sayyiduna Zubair bin al-Awwam. Nagtakbir ulit ang mga Muslimin at alam nila na matatalo nila ito kahit gano'ng kahirap. Sa nakita ng mga Yahud na napatay itong si Marhab at saka yung kapatid niya na si Yasir, nagtakbuhan sila sa loob ng gate at sinara nila yung gate. Ito na ngayon yan. Lumapit si Sayyiduna Ali radiyallahu anhu at hinugot niya yung gate mula sa kanyang pagkakalagay radiyallahu anhu. Sabi ng ating mga sahaba pagdating sa history na pumunta ako doon sa gate na binuhat ni Sayyiduna Ali. Binunot niya. Hanggang sabi pa nga, binunot niya lang yun ng isang kamay. Binunot niya yun mula doon sa napakalaking pader na yun. Kung makikita yung tawag dito, yung gate na yun, napakataas na gate yun. Yeah? Radiyallahu anhu. Sabi nung sa history, 8 katao sinusubukan na ibaliktad yung gate na yun, di nila kayang baliktad. 40 na katao sinusubukan na buhatin yung gate na yun, di nila kayang buhatin. Radiyallahu anhu. Doon pa lang napagtanto nila na may kakaibang lakas itong si Sayyiduna Ali. Nung tinanong si Sayyiduna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, sinabi sa kanya, ya Amiral Mu'minin, paano mo nabuhat ang gate ng Khaybar? Sabi ni Sayyiduna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, hindi ko siya binuhat gamit ang aking pwersa. Okay, kung ako lang tao, bilang ako, isang simpleng tao, hindi ko kayang buhatin yun. Pero ginamit ko siya sa pamamagitan ng lakas ng aking iman. Ay alam ko sa sarili ko, sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang imposible. Kaya naman, nabunot niya yun. Tapos sabi pa, sa dulo ng digmaan, Sayyiduna Ali radiyallahu anhu, tinapon niya yun, yung buong gate na yun, pinalipad niya yun sa pinakadulo ng maaskar. Kumbaga, pinakadulo ng kampo, lagpas pa ng kampo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung saan sila nagkampo sa Raji', lagpas pa dun, lumipat yun ng napakalayo radiyallahu anhu. So nasugod nila napasok nila ang pinakaunang gate, wala iba kung hindi ang gate tinatawag na Hisn an-Na'im. Natalo nila doon ang mga Yahud, takbuhan ng mga Yahud after noon, sa susunod na gate. Walang iba kung hindi ang gate ni Sa'ab bin Mu'adh. Tamam? Pinapangalan nila ito depende sa mismong dating namuno o di kaya lugar, ganyan. So itong Hisn Sa'ab bin Mu'adh, isa din itong makapal at malaking gate. Hindi ka ulit doon makakapasok sa loob nun, maliban na lang masira mo yung pintuan. Ngayon, ang mga Muslimin, tamam? Naghanda sila ulit dahil kinabukasan, kaya hindi naman nila nasira ng the same day, kinabukasan. Sabi, bago sila makarating dun sa pagsira sa gate na yon, ang mga sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim nakaranas ng sobrang gutom. Ang mga Arab kasi sanay silang kumakain ng karne. Okay? At parang ang mga Arab, kapag hindi sila makakain ng karne, nanghihina sila. Lalo na pagdating sa digmaan na ang mga lalaki kailangan ng meat, ng karne.
Kumbaga, yun yung source ng protein, no? Source ng lakas nila. Ngayon, napag-isipan ng ilan sa mga sahaba na yung mga donkey nila, katayin nila. Kasi wala naman silang hayop na makakatay dahil nga sa susunod pa na gate, andun yung mga alagang hayop ng mga Yahud. Yung nabuksan lang nila mga dates. Kailangan nila bilang mga mujahidin, karne. Kasi yun yung talagang pagkain para sa mga Arab, karne. Okay? Hanggang sabi pa nga na ang mga Arab, sa sobrang lalaki nila, dahil ang isang buong kambing, kita tayo, di ba, pag Eid, di ba? Yung isang buong kambing, pagkain lang yan ng isang Arabo, dati. Tama? O yung kalahati ng baka, pagkain niya lang yan, siya lang. Ganun sila kalalakas sa karne. Kaya, ganun din sila kalalakas, personally. Ngayon, ang mga sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhi, nakaisip na magkatay tayo ng donkey. Una sa lahat, ano ba ang hukom ng donkey? Ang hukom ng donkey, lalo na sa madhab natin, madhab ng Shafi'iyya, haram. Pinagbabawal ang pagkain at pagkatay ng donkey. Isa pa, yung tinatawag na khayl. Ano yung khayl? Hisan. Ibig sabihin yung kabayo. Ano ang hukom ng karne ng kabayo? Sa madhab ng Shafi'iyya, makruh. Tamam? Lalong-lalo na kapag yung kabayo na yun nakakatayin ay ginagamit sa jihad. Makruh. Pero kung hindi, ang hukom ng pagkain ng kabayo, insyaAllah ta'ala, halal. Ang pinagbabawal lamang, wala iba kung hindi yung pagkain ng donkey. Ating donkey, mas maliit yun sa kabayo. Okay, papatuloy natin. Ngayon, ang mga sahaba, natuwa sila kasi makakain na sila. Pagkatapos ng mahaba-habang digmaan, ay alhamdulillah makakain na sila ng karne na kailangan nila para magpatuloy sa malayo-layo pa to kasi unang gate pa lang na buksan nila. Ay meron pang 7 na natitira. Kaya kailangan nila ng lakas ng karne. Luto sila. Tapos nila magkatay, nagluto sila. Hindi yun alam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagkatay sila at nagluto sila ng donkey. Kaya naman nung nalaman yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit pa sa panahon na gutom ang mga sahaba, kahit pa sa panahon na kailangan nila ng protein para sa magpatuloy sa digmaan, sinabi niya sa kanila, bawal, haram, kumain ng donkey. At lahat ng mga niluto ninyo, itapon ninyo. Gulat ang mga sahaba. Pero dahil andun sa kanila yung iman, pag sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, amanna, wasaddaqna, wasallamna, waata'na. Ibig sabihin, naniwala kami, tunay na paniniwala, hindi may konti-konting shock, may konti-konting pagdududa. Totoo ba yun? Ganyan ba talaga? O baka gustong sabihin ganito? Hindi. Diretso. Niwala kami. At the same time, pinapaubaya na namin. At the same time, na, susunod kami. Ganyan ang mga sahaba. Kaya naman, Ridwanullahi ta'ala alayhim, lagi natin sinasabi, radiyallahu anhum, matuwa-nawa sa kanila si Allah. Bakit? Dahil yung iman nila napakalakas. Yung panahon na yun, gutom na sila. Kailangan nila ng karne para magpatuloy sa mahabang digmaan na to. Tapos sinabi sa kanila, haram yan. Hindi lang doon, tatapos tapon ninyo. Sabi pa ng mga sahaba, ya Rasulullah, paano yung mga kaldero na pinaglutuan namin? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit yun. Sabihin lahat, walang natira. Ultimo, pinaglutuan, tapon nyo lahat. Mga sahaba, ridwanullahi ta'ala alaihim, sunod kami. Kaya naman, nanatili ang buong gabi, ang tiniis lang nilang pagkain, tamar lang, dates lang. Walang, yung tunay na pagkain, wala. Kinabukasan. Umpisa ng digmaan. Digmaan para sa pangalawang malaking gate. Ang gate ng Sa'ab bin Mu'adh, pangalan. Radiyallahu anhum, hindi nila yun mapasok dahil nga malaking gate. Okay? Ngayon sabi pa, ang isa sa mga sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim, sabi niya, ya Rasulullah, ibato ninyo ako doon sa gate. Baga, bato ninyo ako doon sa gate.
Pag nabato nyo ako doon, ako nang bahala magbukas. So, baka itong tao to, magpapakamatay na to, ito na yun eh, kamatayan niya na. So sabi, gamit yung manjanik, gamit yung catapult, tama? Sinakay siya doon, tapos tinapon siya doon sa gate. Hanggang bagsak niya doon sa kabilang gate. Siya na mismo, yung napakalaking kahoy na hinarang nila, pinagtatanggal yung isa-isa. Pero bago pa niya magawa yon, pinagpapana na siya, tsaka tinutuhog na siya ng mga Yahud sa likuran niya. Hindi niya pinansin yun. Mabuksan niya lang yung gate. Radiyallahu anhu. Siyempre naman, asahan na, naging shahid siya. Radiyallahu anhu. Siya ang naging dahilan kung bakit nabuksan yung gate. Kaya, nung nakapasok ang mga Muslimin, takbuhan ng mga Yahud. Hindi nila kasi kaya yung mga Muslimin. Kahit marami sila sa bilang, alam nila, uhaw sa kamatayan ng mga Muslim. Hindi nila kaya yon, nakasagupain. Kaya naman, takbuhan sila sa next na gate. Tamam? Ang next na gate, bago yon, no? Nung pagbukas nila ng gate na yon, doon tumambad ang napakaraming mga kambing, napakaraming mga hayop ng mga Yahud na nakuha nila sa iba't ibang mga lugar. Kasi nga, ang Khaybar, kung totoo sa yan ay syudad na taguan ng kayamanan ng mga Yahud. Okay? Saan man nila nakuha yung mga magagandang kayamanan nila sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar, doon nila dinadala. Inuuwi nila doon. Okay? Kaya naman yung gabi na yon, nagsikain sila ng masarap na kain. At doon, pagtanto nila na talagang dapat maniwala at sumunod tayo kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano man sinabi niya sa atin, pag sinabing haram, haram, tigil tayo doon. Alam niya kung anong nakakabuti sa atin, alam ni Allah subhanahu wa ta'ala nakakabuti sa atin. Kung hindi nila nagginawa yon, di baka mas bumigat ang kanilang mga katawan kasi kumain sila ng haram. Kasi isa sa mga dahilan, bakit ang isang tao tinatamad na magsalah o tumayo sa salah o tinatamad sa anumang ibadat dahil sa pagkain niya ng haram. Kung ang pagkain ng halal nakakatamad sa ibadah, lalong-lalo na ang pagkain ng haram. Paliwanag yan ng ating mga ulama. Hindi tayo. Mga ulama, nagsabi niya. Tama? Na ang isa sa mga dahilan bakit ang isang tao tinatamad sa salah, sa pagkain niya ng haram. A'udzubillah. Okay. So, pagkatapos ng qal'a na yan, pagkatapos yung mabuksan ng mga sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, ay ang sinunod nilang buksan ay yung pangatlong gate. Pero ito ngayon, bago ka makapunta doon, mayroon isang malaking bundok na nakapaloob sa Madina. Tama? At ang pinaka-gate nun, nasa taas ng bundok. Madaling sabi, parang sa geography nila, kung yung mga nauna nasa patag, ito ngayon, nasa bundok, nasa taas ng bundok yung lagusan. Okay? At baka ang isa sa inyo ay magsasabi, bakit hindi na lang nila sirain ang pader? Hindi ganun kadaling sirain ang pader. Okay? Dahil ang mga pader na yun, bato yun. Para kang nagsabi na butasin natin ng bundok na ang gamit lang natin mga palakol. Mahirap yun. Okay? Kaya naman, ang pinakatanging daanan ay dumaan sa lagusan. At yung lagusan na doon sa bundok. Yan yung tinatawag na Qal'atu Zubair. Pangatlong gate ng mga Yahud. Bago ka makapasok sa loob-looban. Sabi, ang mga sahaba, kanya-kanya sila ng dala ng kanilang mga hagdanan. At ito na yan. Dahil yung nauna sa kanila, nagbuwis na ng buhay, nag-alay na ng buhay para lamang mabuksan nila yung pangalawang gate. Ngayon, nag-unahan sila na kung sino ang magkakapagbukas nung nasa unahan. Nga lang, dahil mataas yun, matarik pa, tama? Na daanan. Okay? Ginawa nila, gamit yung kanilang mga hagdanan, inakyat nila yon. At subhanallah, at nabuksan din nila yung Heson, yung gate na yon, hanggang nakapasok ang mga sahaba. At gaya ng nauna, nagtakbuhan ulit ang mga Yahud sa susunod na gate. Kasi alam nila na kung hindi naman namin tawag dito,
kayang labanan ng mga Muslimin, kaya naman namin magtago. Bakit ka makikipaglaban kung kaya mo naman silang taguan? Yun ang mindset ng mga Yahud. Subhanallah. Tamam? Ang isa pang dahilan, sinabi ng ating mga historian, nahirapan ang mga Muslimin na buksan ang Qal'atu Zubair, yung pangatlong gate. Dahil sa paano nila bubuksan yun, napakataas nun, napakatarik. Kapag magdadala ka ng hagdanan, dudulas yung hagdanan pababa. So mahuhulog ka, baka mamatay ka pa. Okay? Dahilan pa, hindi ka pa nakipaglaban, patay ka na. Kaya naman, parang mahirap na buksan yung mismong pintuan, yung mismong gate ng Qal'atu Zubair. Sabi, subhanallah, hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala na isa sa mga Yahud mismo ang sumuko sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ang sekreto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya, Ya Rasulullah, alam ko at naniniwala ako, darating at darating ang araw, matatalo mo ang lahat ng Yahud. Kumbaga, kalas. Ayaw man ng Yahud na aminin o hindi, matatalo sila. And bago pa dumating ang araw na yun, sumusuko na ako. Sinabi niya. Sabi niya, Ya Rasulullah, kahit na ilang araw kang manatili dito, nabantayan sila, hindi lalabas ang mga yan. Bakit? Dahil may inaasahan silang pagkain sa loob at may inaasahan silang tubig. At ang pinaka-importante sa mga Yahud, tubig. Hindi kaya ng mga Yahud na mabuhay ng walang tubig. Ngayon, tinuro niya. Sabi niya, may mga pinagkukuhan ng well, mga pinagkukuhan ng tawag dito, balon sa ibaba ng bundok. Natago, hindi nakikita ng mga Muslim yon. Pumupunta doon ang mga Yahud paggabi, nag-iigib, pinupunta nila sa itaas. Tapos, wala kaming problema sa tubig. Kaya namin mabuhay kasi meron kaming inumin. Ngayon, ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinahanap niya yung mga lugar ng mga balon at pinabantayan niya. Isang araw lang, isang gabi lang, hindi na kaagad makaigib doon ng mga Yahud ng tubig pang inom nila. Kaya naman dahil doon, di nakatagal, nabuksan din nila yung gate. Sinuko ng mga Yahud yung gate. At tuwakbo na naman sila sa pang-apat na gate. Tamam? Tinatawag na Hisn Ubay. At itong Hisn Ubay, yan ay matatagpuan naman sa isa pang barangay. Tinatawag na Mantiqat Shaq. Okay. So itong Mantiqat Shaq, may dalawa siyang malaking Hisn bago makapasok sa pinaka-gate, sa pinaka-ano ng Khaybar, pinaka-puso ng Khaybar. Tamam? Ang Hisn Ubay at saka Hisn An-Nazar. At subhanallah, yung parehas na yan. Nabuksan yan ng mga sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim in one day. Dahil sa pakikipaglaban nila sa mga Yahud. At ang mga Yahud, subhanallah, dahil nga hindi naman sila sanay na makipagdigma. Parang ugali na nila yun, kapag nahirapan sila, ayaw na nila. Ganon. Hindi sila sanay sa mujahada, sa pagtitiis. Yung mga kalaban nila mga Muslimin, sanay yun sa jihad. Sanay yun sa pakikipaglaban. Kaya ang layo ng diferensya nila sa kalaban nila. Sila, pag nasaktan lang, pag ano, aray ko, ayoko na. Labas na ako dito. Yun ang mga Yahud. Yung mga kalaban nila mga Muslimin, walang ayaw-ayaw. Gusto ko nandyan na. Kung dito ako mamatay sa daan na to, dito ako mamatay. Yan ang mga Muslimin. Ngayon, sabi, nung makalagpas sila dyan, ang natitira na lamang na mga gate na kailangan nilang buksan, tatlo. Hisnul Qamus, Hisnu Al-Watih, at Hisnu As-Salalim. Itong Hisnu Al-Qamus, yan ang pinakamalaki at pinakamalakas na gate ng Khaybar. Tama? Sabi niya dito, walamma atamma Rasulullahi fatha nahiyatan natah wasyaq tahawwala ila ahli al-katiba allati biha Hisnul Qamus, Hisnu bani Abil Huqayq bin Abin Nadir wa Hisnul Watih was Sulalim. وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاح والشق تحصن هؤلاء أشد التحصن واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصون الثلاثة أم لا. فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القاموس، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال
faqat min ghairi an yajri hunaka mufaradatan lil istislam. Sabi niya, nung natapos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mabuksan at masakop ang 5 malalaking gate, kada makalagpas sila ng isang gate, kayamanan yon, mga ari-arian ng mga Yahud na kanilang naiwan. Okay? Kasi nagtakbuhan sila kagad sa pang-anim na gate, which is yung tinatawag na gate ng Al-Qamus. Sabi, magkaiba ang riwaya ng ating mga historian. Nagkaroon ba ng digmaan nung bubuksan na nila yung last 3 na gate o wala? O sumuko na lang ang mga Yahud? So, sabi, sa sirah ni Imam Ibn Ishaq, ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng labanan hanggang napasuko nila ang mga Yahud at nabuksan nila ang gate ng Al-Qamus. Nung nabuksan nila ang gate ng Al-Qamus, dito na, sumuko na ang mga Yahud. Hindi na nila pinagpatuloy ang digmaan laban sa mga, kahit pa may natitira pang 2 gate. Gate ng Al-Watih at gate ng As-Sulalim. Hindi na nila pinagpatuloy sa dahilan na alam nilang mas mahina yung 2 gate na yon sa pangatlo. Kasi yun yung pinakamalakas nila sa lahat. Eh ano pa kaya yung 2 mas maliit na bakod na kaya na lang yun. Baka 1 linggo lang, hindi na makatagal yun. Masira na yun ng mga Muslimin. Kaya naman, dito na nila sinuko. Sinuko na nila, sumuko ang mga Yahud. At nagkaroon ng tinatawag na sulh o kasunduan. Nung sinuko ng mga Yahud ang mga kanilang mga ari-arian, kabilang sa kanilang mga naging kasunduan, ang tigil, away. Wala nang away. Kabilang sa mga napunta sa ghanima, o kabilang sa mga nangyari pagdating sa pagkatapos ng digmaan na yan, no? Binigyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng ghanima ang mga 1,800 na mga sahaba. Yung ibang mga sumama sa kanila sa digmaan, hindi sila binigyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng kahit na karampot ng ghanima. At sinabi lang sa kanila, barakallahu fik. Kumbaga, laka ajrul jihad. Ikaw ay makakuha na ng reward ng jihad, pero wala kang bahagi ng dunya. Yan ay sa kadahilanan na una na kasing sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na walang sasama sa kanya sa jihad maliban na lamang sa mga nakasama sa Sulhul Hudaybiyah. O isa pang pangalan, tinatawag na Bay'u Shajara. Bay'u Shajara. Tinawag yan na Bay'u Shajara, no? Malaking, maikling pagpapaliwanag lang pagdating sa sira. May tinatawag na Bay'u Shajara. Bago maganap ang Sulhul Hudaybiyah, o pagkatapos magganap ng Sulhul Hudaybiyah, nagtipon-tipon ang mga sahaba dahil dumating sa kanila ang balita na si Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu na pinadala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam para kausapin ang mga Quraysh na magkaroon ng kasunduan. Sinabi, pinatay daw ng mga Quraysh doon sa Makkah. Eh, yung mga sahaba sa pagkakataon na yan, nagalit sila. Kasi yung kasama nilang sahabi, Sayyiduna Uthman bin Affan, pinatay nang doon sa loob. Ay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinaas niya ang kanyang kamay. At sinabi niya, sino sa inyo ang sasama sa akin na makipaglaban? Laban sa mga Quraysh. Tamam? Kung sakaling totoo yung sinasabing kumakalat na balita na pinatay nila si Sayyiduna Uthman, sino sa inyo ang sasama sa akin na makipag-jihad laban sa kanila? Eh yung mga sahaba, wala silang sandata. Kasi pag mag-umrah ka at nakasuot ka ng kamis, bawal ka magdala ng sandata. Okay? So, nagtaasan sila ng mga kamay nila. Ako, ya Rasulullah, nagbabaya ako. Nag-iwan ako ng pangako sa iyo. Handa akong makipaglaban doon kahit wala akong ano. Kumbaga, suntukan lang, walang sandata. So, tinawag yung bay'ah na yun, yung pagbibigay ng pangako ng mga sahaba, tinawag yun Bay'u Ash-Shajara. Kasi naganap yun sa ilalim ng puno. Tinawag na Bay'u Ash-Shajara. King radiyallahu anhum. Kasi nga, ang mga sahaba, kahit wala silang sandata, payag sila makipagdigma. Basta kasama kaya Rasulullah
Ay, wala kami sandata. Sugod kami. Radiyallahu anhum. Tamam? Nakaano pa yun, ha? Nakasuot pa yun ng ano, tawag dito, nakasuot pa yun ng pang-ihram. Walang brief. Radiyallahu anhum. Walang headgear, wala protection sa katawan. Dalawang, ano lang yan, parang dalawang tuwalya na binalot sa katawan. Yun. Handa kami makipaglaban ya Rasulullah. Radiyallahu anhum. Sabi, dahil nga nauna nang nangako ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siyang bibigyan ng ghanima maliban na lamang sa nakadalo ng Sulhul Hudaybiyah at doon sa mismong Bay'u Shajara. Kaya naman sino mang sahabi na sumama kahit na hindi na sinabihan sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi sila sasama, sumama pa rin, ang nakuha lang nilang reward ay wala iba kundi reward ng pagiging mujahid kasama ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at doon sa mismong Khaybar. At yan ay isa ng malaking reward, lalo-lalo na pagdating ng akhirah. Okay, ala kulli hal. Kabilang sa mga kaganapan na nangyari ay ang mapunta sa pangangalaga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang isa sa kanyang mga naging asawa, radiyallahu anha. Tamam? Na si Safiya binti Huyay bin Akhtab. Safiya binti Huyay bin Akhtab. Siya ay anak ni Huyay bin Akhtab, leader ng mga Yahud sa Khaybar. Sabi na Sayyiduna Bilal, siya kasing nagdala. Sabi niya, dahil siya ay anak ng chieftain, siya ang anak ng parang mayor nila dito, nararapat na mapunta siya sa leader natin, wala iba kundi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero bago pa mangyari yan, sabi, itong si Safiya binti Huyay bin Akhtab, babalik ang kanyang lineage kay Sayyiduna Harun alayhi salatu wassalam. Ibig sabihin, yung blood niya na nananalaytay sa kanya, dugo ng mga anbiya. Dugo ni Nabi Harun. Siyempre naman, dugo ni Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Magkapatid sila, Nabi Harun at saka Nabi Musa. Baga. Kaya naman, sabi, kabilang sa ang mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag sila ay magkita, magkaroon sila ng pagkikita, may kanya-kanya silang specialization. Meron sa kanya na wala sa iba na ganyan. Si Sayyiduna Safiya binti Huyay, ang kanyang maipagmamalaki, wala iba kung hindi, nanggaling siya sa dugo ni Nabi Harun alayhi salatu wassalam. Sabi, at itong si Sayyidatuna Safiya, meron na siyang asawa. Ang pangalan, Kinana. Tamam? Kinana bin Abi al-Haqiq. Itong si Kinana, kabilang yan sa mga matinding gumawa ng fitna laban sa mga Muslim. Bago pa mangyari ang kaganapan na yan. At syempre, napatay yan ng mga sahaba. Radiyallahu anhu. At sabi, bago pa sila ikasal, ikasal ni Safiya, naging asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at yung kanyang asawa dati, Kinana bin Abi Huqaiq. O Haqiq. Sabi, bago sila ikasal, nakapanaginip itong si Sayyidatuna Safiya, kinagabihan bago sila ikasal. Napanaginipan niya na nung ikakasal na siya kay Kinana, meron isang liwanag na nanggaling mula sa langit, tinakpan niya itong si Kinana at hindi niya na makita. Kinabukasan, nagkaroon siya ng parang pakiramdam na hindi ata ito ang lalaking para sa akin. Kasi hindi ko siya nafe-feel na parang siya ang magiging kasama ko sa buhay. Nung nakwento niya yan kay Kinana at tinanong nila kung ano ibig sabihin ng panaginip, napagtanto nila na itong si Sayyidatuna Safiya, ikakasal siya sa isa sa mga magiging nabi. Walang iba kundi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung nalaman niya ni Kinana, sinampal niya ng matindi itong si Sayyidatuna Safiya. Hanggang sinabi, sa sobrang lakas ng kanyang sampal, ay namaga ang kanyang pisngi at tinamaan ang kanyang mata na para siyang namula. Sa sobrang lakas ng sampal. At sinabi niya, mas pipiliin mo yan si Muhammad kaysa sa akin na hari ng mga Yahud. At wallahi, darating ang araw, papatayin ko yan si Muhammad. Subhanallah. Dumating ang araw ng Khaybar at siya ang namatay. At nang kinento niya yan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nung sila kasal, radiyallahu anha,
Natawa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, una ka nang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin bago ka pa mapili ni Kinana. Ibig sabihin, nakatakda ka ng ikasal kay Rasul sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bago ka pa ikasal sa taong yon. Okay, radiyallahu anha wa radiyallahu anis sahaba ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. So ano ba nga ba ang makukuha nating aral no pagdating dito sa Ghazwat Khaybar? Naganap ang Ghazwat Khaybar, kumbaga hindi naman ito Muharram. No, tayo na ay nasa buwan na ng kung tutuusin, buwan na tayo ng Safar. Tapos ng buwan ng Muharram. Pero isa sa mga aral na makukuha natin, una sa lahat, sabar. Pag magtiis ang tao, lalong-lalo na bauna sa kanya ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayroong khair na darating. Gaya ng mga sahaba, gutom na sila, kailangan nila ng protein. Sinabi sa kanila, nagluto sila ng donkey. Sinabi sa kanila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, haram yun. Hindi pa lang natapos nun. Lahat ng niluto nyo, tapon nyo. Yung mga sahaba naghinayang sa mga karne. Okay, sige yung karne, tapon na. Yung mga kaldero, ya Rasulullah, hugasan lang ba namin tapos itago ulit? Pati yun, tapon nyo. Allah. Dahil sa paniniwala nila na kung ano ang sabihin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yun ang dapat masunod, iniwan nila yun. Pati yun, tinapon nila. Na alam nilang yun ang ikakabuti nila. Nung sinunod nila yun, kinabukasan, nabuksan nila yung pangalawang gate na naglalaman ng napakaraming mga kambing. O, nakakain sila, nagluto sila, marami. Hindi pa yung tipid, nakain na. Talagang nagpakabusog sila. Radiyallahu anhu. So, isa pa, pagsasama-sama ng mga Muslim. Ang mga Muslim, kapag nagsama-sama, syempre naman mas malalakas. Gaya na lamang natatakot ng mga kuffar. Kapag nagsasama-sama ang isang mga grupo, mas lalong nakakatakot ang mga Muslim kapag sila ay nasa isang kamay. Kapag sila ay nasa isang grupo, kapag ang mga Muslimin ay sama-sama, mas nakakatakot ang mga Muslimin. At syempre naman mas malakas. Lalong-lalo na kapag ang namumuno sa kanila may iman kay Allah subhanahu wa ta'ala, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pagmamahal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may pagmamahal sa sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? At dyan natin tatapusin insyaAllah ta'ala ang ating muhadarah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wallahu a'lam.